Sinisinda na kanina sa Senado ang bank account ni Chief Justice Renato Corona sa isang bangko. Pero ang isa pang request ng prosekusyon na ipatawag sa trial ang ilang Associate Justice ng Korte Suprema hindi na po napagbigyan ng impeachment court. Ina Zara, ikwento mo. Sa kabila ng pagkontra ng kampo ng depensa at ni Senadora Miriam Defensor Santiago, sumalang pa rin sa witness stand si PS Bank Katipunan Branch President Pascual Garcia III. Base sa mga dokumentong hawak niya, 5 account ang pag-aari ni Chief Justice Corona sa kanilang bangko. Kinumpirma ni Garcia noong 2010, taon ng ma-appoint bilang punong maestrado si Corona. May halos 20 milyong piso siya sa kanilang bangko. Kontra yan sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Corona noong 2010, kung saan 3.5 million pesos lamang ang nakadeklarang cash at hand niya. Those records of the bank will not lie. Unfortunately, in this case, I think if there's anyone lying, it's somebody who said that he only had 3.5 million when in fact he had 19.75 million in the banks. We should not conclude hastily that there is already an illegality or there is already an illegal act done, no? Humingi ho kami ng panahon. Pero kung binuksan sa publiko ang peso account ni Corona, tumanggi pa rin si Garcia na ipresenta ang dollar account ni Corona dahil paglabag ito sa Foreign Currency Deposit Act. Pinagbantaan pa siyang isa-cite for contempt ng mga senador. Dito na siya dinipensahan ni Senator Joker Arroyo. Let me ask you, is his action so far contemptuous? That is the question. May mensahe naman sa kanila si Representative Tanyada. Baka mamaya yung mga impeachable officers po na sa mga susunod na taon ay maglalagay po ng kanilang mga bank deposits sa isang dollar account para hindi mabuksan at hindi sila mapanagot. At dahil confidential daw ang bawat anbang session ng mga maestrado ng Korte Suprema, nagdesisyon na ang impeachment court na hindi maaring sumalang sa witness stand na ito ang 4 na maestrado na nais gawing testigo ng kampo ng prosekusyon. Ina Zara, News 5. Nagpakawala na naman ang kanyang mga pick-up lines at banat si Senador Miriam Defensor Santiago. Pero hindi sa harap ng Senado kundi sa harap ng mga doktor. At may payo pa siya sa love life ni Pangulong Aquino. Kung ano, Zai Finiza, ikwento mo. Absent muli sa impeachment trial ang isa sa senator judge na si Miriam Defensor Santiago. Pero kanina, present siya sa annual convention ng Philippine Society of Hypertension bilang keynote speaker. Bagamat masama ang pakiramdam, pinilit raw niyang makadalo dahil related ang sakit niya dito. I'm best friends with my family doctor. At dahil ilang araw na lang Valentine's Day na, di mawawala ang pick-up lines ng senadora para sa mga magjowa. Girl, saan tayo mag-date sa Valentine's? Boy, sa sementeryo. Girl, bakit doon? Boy, para mapatunayan kung patay na patay ako sa iyo. May pick-up lines din siya para sa mga kasamahan sa Senado. Tuwing makikita ko ang mukha mo, parang gusto ko nang sumigaw ng objection. Inamin ni Santiago, tumataas ang BP niya ngayon sa mga nangyayari sa Senado. Nadidismaya rin daw siya sa mabagal na pag-usad ng paglilitis. If I attend the sessions, I might lose my temper and develop a stroke or heart attack. I don't really mind death. The only question about death is whether there is sex after death. Bago matapos ang kanyang talumpati, di naman nakalimutan ni Senator Miriam na batiin ang nagbe-birthday ngayong araw na si Pangulong Noynoy Aquino. Wish niya sa Pangulo? Let us all wish him a happy birthday in the sense that he might gain peace of mind and serenity. Zai Finiza, News 5. Galit na sumugod sa main office ng Prudential Life Plan sa Makati ang ilang mga plan holders nito. Ikinabahala nila ang mensahe ng kumpanya na simula ngayong buwan, hindi na muna sila maglalabas ng tseke. Paliwanag ng Prudential Life Plans kung magtutuloy-tuloy sila sa pagbabayad, baka malimas na ang kanilang mga pondo. Sa ngayon, nasa 8.3 billion pesos na lang daw ang kanilang pondo. Sabi ng Prudential Life Plans, magsasagawa sila ng forum sa March 2 at 13 para ipaliwanag sa kanilang mga plan holders ang status ng kanilang kumpanya. Mahigit kumulang 300,000 plan holders ang ipit ngayon ang pera sa kumpanya. Noong December 9, 2011, naghain ng proposal ang Prudential Life Plans sa Insurance Commission para isailalim sila sa corporate rehabilitation. Isang 7 taong gulang na batang babae ang nawawala at iniwan sa harap ng gate ng TV5. Naibalik kaya siya sa kanyang pamilya? Rescue 5 sa klolohan niyo. Nag-aantay sa may gate ng TV5 ang 7 taong gulang na si Mika Segador nang datna ng Rescue 5.
Kwento ni Mika, iniwan daw siya ng isang tinatawag niyang mama sa labas ng network. Parang kinakabahan po. Bakit ako? Bakit ako niwanan ni mama ng kanya? Nakita namin dyan, tsaka yung mga ilang concerned citizen na umiiyak. Ngayon, ginawa namin, pinasok namin dito. Agad naming dinala sa QCPD Station 4 ang bata para magpa-blatter. Matapos ito, sinamahan kami ng mga pulis para tuntunin ang bahay niya. Ang problema nito ni Nika hindi niya matandaan yung eksaktong address niya dahil bago lang sila doon sa bahay. Ngayon, pupunta tayo doon sa pinakamalapit na barangay at ipagtatanong natin kung meron nang naghahanap dito sa 7 taong gulang na si Nika. Maya-maya pa, Hindi po. Anak niyo po ito? Anak namin yung kanina. Hindi po kayo nag-report sa polis. Umiyak na nga po ako dyan. Dating ko dito kanina mga 6:30. Wala ko dito niyan. Nika, sabi mo, iniwan ka ni mama mo. Sabi po kasi matanda po kasi. Sabi niya po kasi, mamaya lang daw po tawag ko sa kanila. inimbitahan namin ang magulang ni Mika sa police station. Dito namin nalaman na isang concerned citizen pala ang tinutukoy na mama ni Mika. Sa bandang huli, laking pasalamat pa rin ang ina ni Mika na ligtas na nakabalik ang nawawalang anak niya. Jeff Caparas, Rescue 5. Ulitin po namin sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dahil ang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan, ora mismo. Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Naibalita na natin dati ang pag-aaral tungkol sa internet passwords na pinakamadaling i-hack. Pero may ilan pa rin mga pasaway, kaya nahack tuloy ang email account ng isang presidente. Nagawang pasukin ng hacker activist group ang anonymous ang email account ng presidente ng Syria. Paano ba naman? Ang password sa karamihan ng mga ito ay 12345 lang, ano? Ito pa naman ang pangalawang pinakamadaling i-hack na password base sa isang pag-aaral noong nakaraang taon. Ang number 1 sa listahan ay ang password na, guess it, password. Posible namang maagawan ng Pinoy na si Junrei Balawing ng titulo bilang pinakamaliit na lalaki sa mundo. Ibang balita na po ito. Kumpara kasi kay Junrei na 23.5 inch o halos 2 ruler lang daw ang tangkad niya, no? Ang taga-Nepal na si Chandra Bahagur Dangi ay may tangkad lang na 22 inches. Susunod, mga Pinoy na naka-eskapo sa lumalalang bakbakan sa Syria, inireklamo ang magulong pag-evacuate ng embahada. Makakasalpukan ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Timothy Bradley, magulang daw pagdating sa boxing ring ayon kay Coach Freddie Roach. At Christian Bautista, naiinip na raw na makabalik sa Indonesia. Matuloy pa kaya ang concert niya doon? Abangan po sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo. Extra hot ang